Ito si Barry Gutierrez. Nami-miss na natin 'to, eh. Ngayon umeepal na naman, panalo na naman yung amo niya, eh. Mayor nga lang. Kung di pumalpak si Toby Chanco, di siya magpapalusot ngayon. So sabi niya, palusot lang daw yung ginagawa ngayon ni Toby Chanco na sinisisi yung mga congressman. Let's call this for what it is. Toby Chanco failed to deliver and now is pointing fingers instead of accepting what's obvious. Ang tunay na dahilan ng pagkatalo ay ang kapalpakan niya mismo. Kung naging maayos siyang campaign manager, hindi siya maghanap ng ngayon ng lusot, sabi ni former Vice Presidential Spokesperson, Attorney Barry Gutierrez. Okay. Tama naman niya. Tama po yan. Nagpapalusot si Toby Chanco. Pero ang tanong, kahit sino pong pinakamagaling na campaign manager, hindi po mananalo ang alyansa. Dahil kinidnap ninyo at pinakulong si Tatay Digong. Asan dyan yung, ibig mo sabihin, solely, palpa kasi si Toby Chanco, kaya natalo kayo? Hindi lang po yan. Very obvious po. Pinakulong ninyo si Tatay Digong, kinidnap ninyo, pinakulong nyo. Nagalit ang mga tao. Marami pong bumoto ng Duterte. Kasabay po ng maraming bumotong Duterte. Tapos nagtataka tayo, bakit ang taas-taas ni Bongo naiwan yung ibang mga Duterte? Hindi ba kayo nagtaka rin? Ngayon lang po may pinakamaraming overvotes. Sigurado ba kayong yung mga Duterte ay nabilang yung mga boto? Si Guanzon na po nagsasabi nito. Si Guanzon po na matagal na COMELEC commissioner. Dati daw 1.5 to 2.5 mula 2010 hanggang 2022. Bago umupo si Marcos, lahat ng eleksyon, ang overvotes, 1.5% to 2.5%. Nung umupo si Marcos, eto na si Garcia, biglang naging 29%. 29%, ang layo naman. From 2010 to 2022, 12 years. Siguro, ang binabanggit dito ni Commissioner, yung 12 years na automated election. 1.5% to 2.5%. Ngayon po, 29% anak ng tinapay. 29% po ngayon. Ibig sabihin, halos 1/3. Kung 3 kayong bumoboto, yung isa, may isa sa inyo tanga. Hindi marunong magbilang. Imposible. Pupunta ka sa bilangan, pupunta ka, ano ba, ilan ba talaga binoboto? 12 na to eh. Magdagdag nga ako na isa para sigurado. Imposible po. 13 pataas yung binoboto ng mga tao. Kaya mismo si Rowena Guanzon nagsabi na, ipaliwanag mo yan, Garcia. Magpaliwanag ka, hindi yung putya, imbis na magpaliwanag ka. Eto last na to dyan sa Duterte Youth. Alam nyo, ito paniniwala ko eh. Kung ang isang kandidato, karapat-dapat na ma-disqualify, i-disqualify nyo before election. Lahat, mapatulpo man yan, mapaduterte Youth man yan. Once na pinaboto nyo yung tao, kukontrahin nyo na yung kagustuhan ng tao. Yung Duterte Youth po, kahit na ano pang katwiran ninyong mga maliliit na bagay, wala naman po malaking bagay kayo may kakatwiran. Nagreklamo kasi yung kabataan. Nagreklamo lang? Kailan nagreklamo? Noong pang 2019. O di kasalanan nyo na yan. Kung kasalanan ninyo, kung bakit,
Oy, 2.5 po tayo, paalala lang natin, no? 600 lang po ang nagla-likes. Kasalanan nyo yan, 2019 pa. Yung reklamo ng 2019, hindi nyo na-resolve ng 2022, ngayon nyo i-resolve ng 2025. Nagreklamo ng 2019, tanong, sinuspend nyo ba noong 2019? Hindi. Nagreklamo ng 2019, ano yung sumunod na election, 2022? Pinatakbo nyo pa rin at upo pa rin bilang congressman. Correct. So dumaan, 2019, nakaupo yung Duterte Youth. 2022, nakaupo yung Duterte Youth. 2025, may bago bang reklamo? Yung reklamo pa rin ng 2019. Hindi nyo pa uupuin dahil tatlo ang pumasok, hindi nyo pa uupuin. Utot nyo. I-suspend ninyo, wala kayong karapatan. Ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, boto ng mamamayan. Ano mang katwiran nyo, kasi may technical yung pet ko kasi hindi, katarantaduhan yan lahat. Yung mga technicalities na yan, hindi mo pwede yan, no, itapat sa boto ng mamamayan. Kahit na ano pa yan, technical lang versus boto ng mamamayan. Kaya yung ganyan din yung kay BP Sara eh. Si BP Sara, binoto ng 32 million. Gusto namin maging maging vice president yan. Tapos pinagpasyahan ng 200 congressman. Mag-meeting tayo. Eto, sabihin natin, pinagbantaan. Ano pinagbantaan pinagsasabi nyo? Banta ba yun? Ang banta ganito, titigukin kita. Ganun po ang banta. Eto, pag ako namatay, wag nyo kong gawin katulad ni Ninoy na hindi na ipaghiganti. Ipaghiganti nyo ko kung ako ay titigukin. Ang linaw eh. Paano magkakaroon ng krimen kung hindi pa siya tinitigok? Hindi, magpasya tayo, 200 tayo, di ba? Talo natin yung 332 million. 200 lang kayong mga congressman, kayo ibabaliwala nyo yung boto namin. Ikaw, George Garcia, ilan ba bumoto sa kabataan? Ilan ang bumoto? Milyon ang bumoto sa Duterte yun. Kasi nagreklamo tong mga reklamador eh. Di hayaan mo lang magreklamo. Pag pinatakbo ninyo yung tao, pinatakbo nyo yung party list, pinatakbo nyo yung politiko, wala na yan. Hindi nyo pwedeng bawiin yung boto ng tao. Pinakamakapangyarihan sa demokrasya yung boto namin, hindi yung mga matatalinong tao. Wala kaming, sinasabi niya, April, hanggang June 30 lang naman, wala ka kasing maikatwiran. Ipoproklama mo pa rin. Delay lang kasi gusto nyo lang manggalit. Ang gobyernong to, ang purpose lang manggalit. Mayroong aksidente sa NAIA. Kasalanan ni Duterte. Nasaan si Duterte? Siya ba driver? Nakakulong. Nakakulong si Duterte sa dahig. Ang layo na NAIA sa dahig. Siya may kasalanan. Yung pamilya nga hindi sinisisi, yung driver sinisisi. Panay kayo mga walang katuturan. Mga katwiran ninyo. Nagpatayo kami ng 5,500. Dami namin pinatayo. Flood control. Umulan, bumaha. Binangga ng barko. Binangga ng barko? Ang 5,500? Puta. Ilang barko yung bumangga? Hindi sabay-sabay. Umuulan na, ihandaan nyo na yung mga barko nyo, banggain natin to. Anong gagawin natin? Yan ang gobyerno nyo. Ginagawa nyo kami, kaya nakakainis eh. Wala naman kayong kinakatwiran.
Sinasabi lang, maghintay kayo hanggang June 30. Pinaglalaruan nyo lang kami. Oh, ito na yung 20 pesos na bigas. Ang galing naman. Bakit? Marami na bang ani kaya mura na bigas? Hindi. Yung 20 pesos, bibilhin namin yung iba, popondohan namin para makabili yung mga taga Cebu. Sa ibang Visayas, wala. Wala, sa Cebu lang. Sa North. Ilocos, Cagayan, Pampanga, etc. Meron ba? Sa Pangasinan. Punta kayo sa Pangasinan. Isa lang sa Pangasinan. Putya, taga Pangasinan lang eh. Pupuntahan dyan, mas mahal pa pamasahe. Inaano nyo yung mga tao eh. Tinatakam-takam nyo para kayo, meron kaming 20 pesos na bigas, bili kayo. Saan po bibili? Hanapin nyo. Hindi nyo pa upuin dahil 3 pumasok, 2 milyon mahigit ang bumoto, hindi nyo pa upuin. Dahil lang sa, nireklamo kasi ng kabataan eh. Reklamador kasi itong mga to. Baka pag hindi namin pinagbigyan, reklamo kami. Pustahan tayo. Hindi ipoproklaman nyo rin yan. Pustahan tayo, ipoproklama lang nila yan. Alam nyo, may kumakalat dito, sinasabi ni, anong pangalan nito? Nagpakita na uli si Barbers eh. Ito po ang sabi ni Barbers. Basahin lang natin. Ayon po kay Barbers, 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's a clear 81.81% win rate. If the impeachment was such a political liability, we would have been wiped out in our own districts, but we were not. We were overwhelmingly returned to office. Pinapalabas na po nila na hindi po impeachment. Nasaan sa paliwanag ninyo yung natalo, walang nanalo ni isang senador? Ang pinag-uusapan po dito, ang pinag-uusapan po, 0 sa Mindanao ang mga senador. Iba po kasi yung dynamics ng congressman. Di po ba? Ang nagre-reflect po kung pro-government ba yung lugar o hindi, sa Senado, 0 po. Wala po ni isang nakapasok sa buong Mindanao vote. 0. Yun po ang pinag-uusapan doon, hindi yung congressman. Iba po yung congressman. ang sinasabi ni Toby Chanco, kaya natalo yung mga senador, hindi kaya natalo yung mga congressman. 0 ang kandidato ninyo, inayawan. Di ba? Yun lang po. Yung congressman, batcher na kayo dyan eh. Ano man ang gawin ng mga tao, ano man ang gawin, kayo pa rin ang iboboto kasi magkakamag-anak. Sino ang iboboto? Una, tignan nyo kay Romualdez. Wala namang kalaban. So, it's either walang kalaban o kamag-anak nyo rin yung kalaban. Na hindi kayo titirahin ng sila ay yung mga tipong ganun. Alam natin yung kayo, magpapatunay kayo niyan. Mga, sino naman kalaban nila kung sakasakali? Yan yun eh. Talagang iba po yung senador. Yung senador, hindi sila taga dyan. Si Pacquiao nga, taga Mindanao pa, hindi pa nanalo sa Mindanao. Yun yung sinasabi namin na epekto. Hindi pala namin ni Toby Chanco. Senador yung pinag-uusapan, hindi naman congressman. Masyado kayong self-centered.
Paano hindi kayo mananalo, eh, kayo lang din na magkakalaban. Yung iba sa inyo, wala pang kalaban. Kung may lumaban man sa inyo, is either bagito o talagang hindi kilala. Di ba? Okay. Pinaliwanag ko lang kasi nanlilito yung mga yan. Balik po tayo